Magandang araw po. Narito na naman po tayo sa isa namang pagbabalita na may halong tatawanan. Bato-bato sa langit ang tamaan ay huwag magagalit. Bongbong Navarro ang inyong lingkod. Trabaho lang, wala personalan. And here I am, ang sobrang tumatagapagbalita. Mamaya, may song number and choreography ako. Kaya panoorin niyo Ito po si Anthony Gonzaga. Watch out. Excuse me lang mga girls. Ako naman po ang inyong tagapagbalita na walang pinigilihan, ngunit kinakikiligan. Blueberry Arellano. At ito po ang Watch Up, the Special Edition. Sa ating mga headlines, dalawang OFW nagkasakitan. Ang dahilan, nag-agawan ho ng tao. Kalahin mo nga. Ito ho ang exclusive report. Si Tadja Kring sa Hong Kong. Tadja, pasok. Yes, Bongbong, at nandito po tayo sa Hong Kong para sa another special edition ng What's Up, What's Up? Special edition po ito. So, bali po, nandito po tayo kasama ni Mr. Butch upang interviewin siya sa nangyaring pag-agawan daw po ng tabo. Mr. Butch, ano po bang nangyari? Kasi, ako'y nadala lamang ng isang matinding emosyon. Masyado akong nalungkot sa mga pangyayari. Alam mo yun, miss ko na yung aking mga kapamilya, mga kamag-anak, lahat ng mga mahal ko sa buhay. Alam mo, minsan nga, iisip ko, pakamatay na lang, sobrang kalungkutan eh. Pero, hindi ko magawa dahil iisip pa rin sila, pa rin sila. Alam mo, minsan, pag sumusulat nga sila, natutuwa ako eh. Ang kaso, hindi ko kinatutuwa, makita akong sulat na to. Ano ho ito? Ano po ito? What's this? Ito, mga size ng paa ng mga kamag-anak ko. Alam mo, minsan ito na lang lagi pinapadala nilang sulat sa akin. Tignan mo naman, ang sweet nila, di ba? Sulat pa Nako, sino po yung mga kamag-anak ni Mr. Butch utang na loob? Sulatan niyo naman siya, baka ano ang agawin next time. Ay, ito po muli, si Tadja Kring para sa another special edition ng What's Up, What's Up? Back to you, Bongbong. Kawawa naman. Kaya bigyan mo natin ng kalinga ang ating mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa iba't ibang countries. Hindi puros pabili, ha? Yan next dito, kasyang-kasya. At narito po si Anthony Gonzaga sa isang ulat awit. Maraming salamat, Anton. Marami akong napulot na aral. At in correction naman dyan sa iyong awitin, meron po tayong isang exclusive report tungkol sa isang former OFW upang ilahad ang kanyang karanasan ng pagtatrabaho sa ibang bansa at kung paano niya nalagpasan ang paghihirap nito. Tadjak Jemay, andyan ka ba? Tadjak Jemay, pasok! Yes, Strawberry, nandito po tayo sa bahay ng isang former OFW upang malaman ang kanyang pinagdaanan sa pagtatrabaho niya sa ibang bansa. Kasama po natin ngayon si Brother Al Medina. Kamusta po, Brother Al Medina? Mabuti naman. Ano po ang feeling ng pagiging OFW? Well, sa una, siyempre, aalis ka, mag-abroad ka, no? Excited ka, no? Pero pag kinalaunan, dahil nandun ka na, unti-unti nararamdaman mo yung lungkot, siyempre, malayo ka sa pamilya mo, no? So, doon mararamdaman yung usually, ito yung karaniwang nararanasan OFW, yung homesickness. Paano po niya na-overcome yung homesickness? Yung homesickness, medyo mahirap ma-overcome talaga yan, lalo na kung ang pupuntahan mo yung Middle East. Isa pa, ito yung Saudi Arabia o yung Kingdom of Saudi Arabia na kung tawagin nga nila jail without bars.
Kasi yung nakilala ko yung former office mate ko dito sa Makati. Ano na pala siya ron, born again Christian na siya ron. Niyaya niya ako sa isang fellowship. Na-appreciate ko naman dahil sabi ko, naramdaman ko kaagad yung ligaya dahil masaya sila ron. Sabi ko, ganito pala yung sa ganitong gawain na before ay tinatalikdan ko rito sa Pilipinas. Pero ang Diyos pala, hahabulin ka talaga kahit saan ka pumunta eh. So doon, nasukol niya na ako ron. Hindi na ako nakaiwas sa kanya. Kung dati, marami kong mga ginagawang walang kabagay-bagay dito, doon medyo naiwasan ko na dahil nakilala ko ang Panginoon doon. That was in November 1993. Marami ko nakilala at ito ang nakatulong sa akin para mawala yung homesickness ko. At the same time, syempre, ang Panginoon nagbigay talaga ng kagalakan sa akin kung nakilala ko siya. Tama nga naman. Salamat po. Salamat din. Ito po si Tajak Jemay, nag-uulat. What's up, Doc? Back to you, Drew Berry. Maraming salamat, Brother Al, sa inyong shinare. Parang familiar kayo sa akin. Lagi natin tandaan na ang ating mga kamag-anak na OFW ay hindi mga money machine. Kumisna natin sila, tawagan, para malaman nila we care for them. At sa ating home, mga OFW, words of encouragement lang po. Tulad nga ng sinabi ni Brother Al, na we belong to the Lord at nothing can separate us from His love. Muli, ako ho, si Bongbong Navarro. Ito naman si Anthony Gonzaga. Ako naman po si Drew Berry Arellano. At ito po ang What's up, the Special Edition.